Okay, so again, good afternoon. Let's begin with our consultation. Sino ang una magtatanong? Hello, wag na kayong mahiya. Okay lang magtanong. Talagang kahit hindi nyo maintindihan. Okay, ano to? Maurice, anong basa dito? Maurice po. Maurice, okay. Maurice. Go Maurice, saan yung question mo? Sabihin mo kung anong section, tapos anong parte, para mas madali. Hindi po, general lang naman po yung question ko. Okay, sige, go. Alin yung question? Di ba po sa mga given po, parang may best way po, parang may test po na yun yung best na i-apply para ma-execute yung problem. If ever po na ibang test yung ma-apply namin dun sa given na yun, possible po ba na mag-a-arrive po kami sa maling answer? Pag ibang method yung ginamit? Apo. Yes, okay. Kagaya nung binanggit ko, actually, kayong bahala kung anong method gagamitin nyo. However, you have to make sure na tawag dito, tama yung nakuha nyo. Okay? Kasi pwedeng iba-ibang test actually ang gamitin nyo. Although, may mga suitable test lang talaga na pwede nyo gamitin na talaga magbibigay sa ng correct answer. Ang pinaka-possible na mangyari sa kagaya ng scenario na sinabi mo is halimbawa, nag-comparison test ka. Okay? Ulitin ko. Kapag nag-compare kayo ng series na halimbawa known to be divergent at ang result nung ano mo is convergent, definitely mali yun. Kasi kinompare mo siya sa divergent. Nagets mo ba, Maurice? Apo. Similarly, kapag kinompare mo siya sa isang convergent na series at lumabas ay divergent, hindi pwedeng yun sagot mo. So, ibig sabihin nun, gagamit ka ng ibang test. Okay? Apo. Thank you po. Bali ganito. Ibigyan ko kayo ng trick. Di ba doon sa mga binigay ko example, 10 yan, di ba? Kapag usually may mga factorials or mga powers of n, di ba? X or 1, 2 raised to n, mga ganun. Kung ano man, kung variable man yun, usually ratio test yun. Okay? Kapag powers of n, let's say, wait, pagbukas lang ako ng whiteboard. Halimbawa, ito, 1 over n raised to n. Ganyan. Definitely, hindi ka dito, ano gagamitin mo? Mag-integral test ka ba? Siyempre, hindi, di ba? So, ang gagamitin mo dito ay root test. Tama? Kasi makaka-cancel agad to di ba? However, pwede rin kayong gumamit dito ng ratio test. Bakit? Kasi, kung titingnan nyo, wait, sorry. Medyo tricky pala pag ratio test. Try natin. So, bale, a sub n plus 1 over a sub n. No? Limit as n approaches infinity. May mga case kasi na pwedeng root test at ratio test at the same time. However, tingnan natin sa case na ito. So, limit siya ng 1 over n n plus 1 over 1 over n raised to n. Oops, sorry. Kailangan pa ng plus 1 sa baba. So, yun. Wait lang, paano ba ito? Eraser. Okay. So, ito, sa case na to, hindi ka pwede mag-ratio test. Kasi, hindi ka pwede mag-cancel ng exponents. So, gagamitin mo siya sa mga case na ganito na hindi mababago yung nasa baba. So, halimbawa, bigyan natin ng example na mas sakto dito. Wait lang. Okay, ulitin ko. So, halimbawa, 1 over x raised to n. Okay? So, halimbawa yan yung series natin. To infinity. So, pag ginamitan natin siya ng, sabihin natin, ratio test. Maurice, nandiyan ka pa? Apo. Okay. So, anong gagawin? Sabihin mo sa akin yung way kung paano. Anong gagawin natin pag ratio test? Kukunin po yung limit. Limit ng? Sige. Ang a sub n mo dito
is 1 over x raised to n. Yan yung a sub n mo, di ba? Sige, tuloy mo lang. Bale, yung buong expression po, Uh-huh. plus 1. Ano lang pa plus 1 ko? Yung buong expression po. Itong buong to? Itong buong ito may plus 1, ganyan? Ay, hindi po. Ay, Okay. So, alin? Huwag kang kabahan, hindi ka malalim. Tandaan mo, babalik ka lang sa ratio test. Ito ang a sub n mo. So, alamin mo yung definition ng ratio test, ano yung lalagay mo. yung exponent po, Okay, exponent, anong gagawin ko? plus 1 po. So, n plus 1. Tama? Opo. Okay, very good. So, n plus 1, tapos, anong pang kasunod? Over yung a sub n po. Okay, ang a sub n natin ay itong nasa baba, no? Opo. Tapos, ano pang kulang dito? Yung n approaches infinity po. Okay, very good. So now, dahil ganyan yung mangyayari, makikita nyo naman, same yung base. Okay, dito sa case na ito, pwede mag-ratio test kasi hindi na bago yung nasa baba. So we have the limit magiging 1 over x raised to n times 1 over x. Tama? Pinaghiwalay ko lang yung exponent. Tapos, divided by 1 over x raised to n. Now, in this case, you can cancel n. Yeah, sorry, itong 1 over x raised to n. Tama? And then you will have limit ng 1 over x as n approaches infinity. In this case, wala nang n sa expression. So therefore, ang limit natin ay 1 over x. Nasundan ba? Hello? Apo, apo. Okay. However, in this case, mas madaling gamitin ang root test. Kapag nag-root test ka kasi, sino pa yun nandito? Si ano pangalan nito? Denzel. So, hindi ko kasi nakikita yung ano ngayon eh. Wait, tingnan ko. Okay, Denzel, nandyan ka pa? Hello? Denzel? Naririnig mo ba ako? Okay. Sige. Okay lang. Sige, okay lang. Sige lang, try mo lang. Panggitin mo lang yung gagawin natin sa pag ginamit natin root test. Try mo lang muna. Let's see. Hello, Denzel? Okay, hindi niya ako naririnig. Justin, count na lang. Justin, naririnig mo ba ako? Yes, sir. Okay, go Justin. So pag root test, anong mangyayari ngayon? So Wait ito yung lang, a sub n. Sige lang. Don't worry. Opo. Ito yung a sub n natin. Huwag kang malilito. So ito yung a sub n. So anong gagawin natin? Ang keyword. Sige, go. Magiging kwan po ba siya, sir? Sige, go lang. Sabihin mo lang ilalagay ko. Wait lang po, sir. Sorry po. Ano ba muna ang root test? Sige nga, ano muna yung root test? Yun kasi yung basically naman gagawin mo dito eh. Ang root test po, sir, is works with series raised to the powers of n po. O yan, so tama. Ano ba tong series natin? Okay? So ngayon, anong gagawin natin dito sa limit? Tandaan nyo, lahat kinukuha natin limit, iba-iba lang yun nandito sa expression ng limit. Di ba?
So pag ratio test, pinakita natin, this is a sub n plus 1, and then, tawag dito, over a sub n. Wait lang, John, pangalan nito? Si John Mark. Mamaya, magtatanong din ako sa'yo. Pero yeah, thank you sa ano mo. So Justin, so ano nang ilalagay natin? Tama yung sabi mo. So paano siya isusulat in expression form? Nilagay ko na yung unang isusulat, limit. Limit 1 1 over x. raised to n. Okay. Tapos raised to 1 over n po. Okay, very good. So yan lang ang root test. Kinuha mo lang yung nth, basically nth root. Okay. So now, pag ginawa natin to, anong mangyayari sa expression? I-evaluate po yung limit. Yes. Anong gagawin ko na ngayon? Anong isusulat ko? Okay, i-evaluate pa lang to. We have 1 over x raised to n, then all over, i-raise mo lahat yun sa 1 over n. So ano mangyayari ngayon? Yung limit po. Hindi, huwag ka muna mag-limit, i-evaluate Ay. mo muna yung expression, di ba? Hindi ka muna mag-limit agad eh. Sorry po. Sige. Anong gagawin mo muna? Sige, anong next step? Para makita ko kung paano kayo mag-solve. Kasi kahit nakalagay doon sa material natin yung mga step by step, mas maganda, kaya sinasabi ko sa inyo, magandang magganito tayo na consultation para makita nyo para makita ko rin kung paano kayo nagsosolve. Okay, may sinabi dito si Maurice. Yes, tama ka. Pero tatanungin natin si pangalan nito? Si Justin. Justin, so anong unang mong gagawin dito? Ano yung obvious na makikita mo muna dito sa expression na pwede mong gawin? Nandiyan ka pa ba, Justin? Sorry Hello? po, sir. Hindi, Sorry wag po. kang kabahan. Don't worry, hindi ako. Hindi, Hindi ako okay lang po, sir. Pero hindi ko pa po kasi masyadong gamay yung ibang test, sir. Okay, yun nga yung sinasabi ko. Okay? So tingnan natin mabuti ito. Ano ba yung nasa loob noong expression na ito? Okay, ano to? A Ito sub yung n A po. sub n. Opo. Okay, very good. Anong klaseng algebraic form siya? Or anong klaseng, ano ba yung mga tawag natin doon? Binomial, exponential, ano ba? Power. Anong klase siya? Sige, para hindi ka malito, what if papalitan ko yung x ng 2? Okay? Limit na siya ng, halimbawa, 1/2 raised to n raised to 1 over n as n approaches infinity. O ngayon, 1/2 na to, para baka siguro nalilito kapag may variable pang iba eh. Anong gagawin ko ngayon dito? Specifically, dito sa expression na ito. Justin. Don't worry, kaya ko ginagawa yung ganito para mag-guide ko rin kayo kung paano nyo isosolve yung mga particular problem. So, anong gagawin mo dito? Ano yung pinaka-obvious na pwede natin gawin? Isa-isahin lang natin. Okay? Huwag ka matakot. Hinga ka lang malalim. Anong gagawin natin dito?
Wait, tatanungin kita. Ano bang ginagawa natin kapag may don't worry. Ganito na lang. Titingnan ko lang. Alam mo to, nakakalimutan lang to ng mga usually nakakalimutan lang 'to. Ano bang ginagawa natin? Halimbawa, x squared raised to x to 2. Anong ginagawa natin sa ganito? Justin. Saan to equal? Yung ano po, yung squared po na isa is ipapasok po. Okay, paano siya ipapasok? Saan siya i-operate? Imumultiply po siya sa may exponent na isa. Okay, tama. So ano mangyayari sa sagot natin? Magiging x raised to 4 po. Okay, very good. So essentially, anong ginawa mo? Minultiply mo ito. Tama? Opo. Okay, very good. So ngayon, kung titingnan mo itong sa expression natin, kapag pinalitan ko ng x yung 1/2. Okay, saan equal yan? Magiging equal to x po. Okay, very good. So anong ginawa mo ulit? Minultiply po yung dalawang exponents. Tama. Ganun ang ginagawa natin kapag may exponent kapag may expression na naka-power tapos i-raise mo pa for another power. Okay? Opo. So Thank you, therefore, sir. don't worry. So ngayon, 'di ba, alam mo yung sagot? Kasi I believe nakakalimutan lang natin. So maganda na iba-ibang way para maipakita sa inyo kung paano makakarating doon. So ngayon, using that same method, ano nang mangyayari dito sa limit natin? Yung limit po, sir, is magiging 1/x na lang. 1/x po. 1/x na lang. So limit siya as n approaches infinity. Saan ito equal? Equal to 1/x po. 1/x. Ano napansin nyo sa sagot natin? Sa ratio test, ito yung sagot. Sa root test, ito yung sagot. Anong pare sa kanila? Anong common sa kanila? Pareho lang po yung... Parehas lang yung minakuha ang sagot. Okay? Yes, so yan yung sinasabi ko na sometimes you can use the different method but you will get the same result as long as tama yung ginamit mong method. Sundan nyo ba? Opo, sir. Okay. So, thank you po. tingnan mo. Ganito lang yan. Believe in yourself. Okay? Pinupush ko lang na maisa-isahin natin para mas, di ba, naalala mo kung paano ano yung ginagawa natin sa algebra kapag may naka-raise to another power pa, di ba? Yes, sir. Okay? So, same lang yan. So, anong tawag dito? Common kasi nakakalimutan natin, which is understandable. So, maganda rin na nare-recall natin. Kasi, dadaanan nyo talaga to eh. May mga iba pa kayong math. May iba pang, actually, may 1, 2, 2 pa at saka 1, 2, 3. So, maganda na, kasi babalikan nyo pa rin itong mga ganitong klase method. Okay, very good. Thank you, Justin. Thank you, sir. May sinabi dito si John Mark. Sige, sabihin mo lang, try niya pa rin mag-join. Kung hindi siya maka-join, i-upload ko naman itong discussion natin. Maganda lang sana kung meron pang iba para mas marami tayong tanong. Okay, let's move on. Maglalagay lang ako ng note dito. Anong napansin nyo sa example natin series? Anong type of series siya? Tanongin ko naman si John Mark. John Mark, anong type of series itong binigay ko? John Mark, naririnig mo ba ako? Ayun, may nag-join si Mr. Season. Mamaya tatanungin ko siya. Okay? John Mark, nandiyan ka pa? Bakit hindi niya ako naririnig? Okay, sige, mamaya na lang. Mr. Season, naririnig mo ba ako? Ay, okay. Wait, sino ba tatanungin ko na? John Mark, can you speak para marinig namin? Hello po. Okay. Yan, hello. So, anong type of series itong ibinigay kong example? Geometric po ba? Well, magiging geometric siya kapag may certain condition, di ba? Kasi papansinin mo, variable yung x eh, di ba? So, hindi siya basta-basta pwedeng sabihin na geometric. Pero tama ka, geometric siya kapag ano yung condition?
Tama ka, geometric siya at certain value ng x. Pero ano yung mga values na yun? Sige nga, tingnan natin. Since pag in-expand po siya, magkakaroon po siya ng ratio po since approaching to infinity po siya. Hindi. Tawag dito? Tama ka na ratio siya. Sorry, ratio tuloy. Magkaka-ratio nga. Pero kung titingnan mo, para siyang geometric, no? Pero hindi siya necessarily geometric. Magiging geometric lang siya sa certain values ng x. Tama? Tama ba? So, kailan to magiging ano? Kailan to magiging geometric? Kailan magiging geometric ang 1 over x? Oops, palitan ako ng kulay. Raised to n. Okay? So, tige. Tama yung nasabi ni John Mark. Tanungin natin si Mr. Season, nandiyan ka ba? Can you speak? Okay, kapag, sabi niya, kapag daw ang x ay greater than 1, kapag less than 1 ba, hindi? Sige, pag less than, x is less than 1, hindi ba siya, ano? Hindi ba siya geometric? Sinong makakasagot? Okay? Kung mapapansin nyo, this is essentially a series of functions. Okay? Nakadepende sa value ng x. Okay? However, yun nga, may special case na depende kung anong value ng x, magbibigay siya ng certain type of series. Nabanggit kanina ni John Mark na ano daw, geometric. However, ano mga values na magbibigay siya ng geometric? May binanggit dito naman si Season, Mr. Season, na kapag greater than 1 daw. Okay? So, tanongin natin si Maurice. Maurice, sa tingin mo, kapag greater than 1, magbibigay ba siya ng geometric series? Wait lang po. Ready na ba, Maurice? Parang, hindi ko po sure kung mag-i-equal po yung ratio nila sa isa't isa, kung greater than 1. Sige, magbigay para kapag may mga ganong questions, magta-try kayo ng mga value ng x. Tama ba? So, halimbawa, if x is 1, ano mangyayari sa series natin? 1 to the n. Tama? Kapag x is 2, ano mangyayari sa series? Maurice. 1/2 1/2 raised to n. n. So, itong dalawang to ay geometric ba o hindi? Geometric po. Geometric. Tama. Okay. So, tama, may nabanggit na, no? Pero may question naman ako, what if ang x ko ay 1/2? Ano mangyayari sa series natin? Two po. 2 raised to n. Tama. This is also a geometric series. Okay? So, nasagot natin yung nabanggit ni Mr. Season na pag greater than 1. And tama rin si John Mark na geometric. Of course,
at certain values of x. So, question, paano kung yung x2 naman ay, let's say, square root of 2? Ano mangyayari? Maurice pa rin. Square root of 2 over 2 po. Base 2? N po. N. So, still geometric pa ba ito? Hindi na po. Okay. Bakit hindi na? Sige, tama ka actually. Bakit hindi na siya geometric? Of course, case-to-case basis. Nandiyan ka pa? May gusto bang tumulong kay Maurice? How about Mr. Season and John Mark? Baka may gusto kayong idagdag doon? Hello? Hello, guys. Okay, so ano yun? Ano yun, John Mark? Ano yung idadagdag mo? Sige, sige. So wait lang daw. So habang wini-wait yon, nandiyan pa ba si Maurice para tingnan natin yung dadagdag mo sagot? Nandito pa po. So ano yung napansin mo sa ano natin? Doon sa mga pinakaiba ng mga nagiging result ng series kapag kapag nag-iiba yung values ng x. Nagkaroon lang po ng radical expression. Or what we call, mas magandang term siguro, well, tama naman, irrational values. Tama? May ibang irrational value here. However, in some cases, possible pa rin naman magkaroon ng geometric series sa ganyang case as long as nagpa-follow siya ng ganitong form ng a times r raised to n. Tama? And titingnan nyo, dito papasok yung test natin sa series of functions. So kung naalala nyo, meron tayong tinatawag na uniform convergence. Okay? Nasusundan pa, guys? So yung uniform convergence, ano ba ang uniform convergence? Justin? Anong sinasabi sa uniform convergence? Hindi mo kailangan banggitin yung buong definition. Like essentially, ano na yung kailangan mong gawin? Go, Justin. Nandiyan ka pa ba, Justin? Huwag kayong maya, guys. Okay. So ano essentially yung kailangan mong gawin para ma-check mo yung uniform convergence? Ano yung ginagawa natin? Ay, may ngayong background. Wala ka bang microphone? Sige, sige. Okay, so wait natin ha.
Hello? Wag sana natin lagyan masyado ng matagal na dead air para kapag may manonood ng ano din ng discussion is magtaka din sila. Okay? So, ready na ba? Hello guys? Hello po, sir. Okay, so go Justin. Ano lang yung parang essence ng uniform convergence? Ano yung kailangan daw nating i-check? Wait lang. Sir, yun po ba yung conditions, sir? Okay, ano yung condition na yan? Yung kwan po, yun po ba yung sa may Cauchy or Maclaurin integral test, sir, or hindi po? Ay, hindi. Walang kinalaman ito doon. Ay, sorry po. Hindi, pero wait, good for trying na mag-ask, okay? Pero nabasa mo yung uniform convergence? Hanapin mo yan. Nakabukas ba yung material mo? Apo, sir. Check mo yung uniform convergence. Ano ba yung sinasabi? Sige po, sir. Basahin ko po lahat, sir. Sige po. Or kung ano yung pagkakaintindi mo. No, actually, no need. Kasi minsan, baka masyado nagiging technical. Ano yung pagkakaintindi mo, yun yung mas maganda. Ano yung kailangan nating gawin? Sabi po, Sige, sabi po, dito po sa may material, sir, ang nakasabi po, if for any small epsilon less than 0, there exists a number n independent of x in the interval a and a b, that is x is greater than or equal to a but smaller than or less than and equal to b, such that yun po, then the series is said to be uniformly convergent in the interval. Okay. Doon sa dulo, yung sabi mo, uniformly convergent in the interval. In the interval AB po. Okay. So essentially, anong gagawin natin sa uniform convergence? Anong sabi? Uniform convergent siya in the interval. Nandun na yung keyword. So ano yung kailangan natin i-check? Hello? Hello. Ay. Ano yung kailangan natin i-check? Uniform convergent in the interval AB. In the sir. Interval. Opo. Okay. That is a AB. Okay? So, ito yung dapat nating check. Ito yung actually yung hinahanap ko. Interval. Tama? Yes, sir. Okay. Very good. Thank you, Justin. Sorry. Okay, ngayon, dito sa binigyan nating example, we only got an expression for root test and ratio test. Okay? However, hindi natin alam kung convergent. Tama ba? Tama ba, Yes, guys? sir. Okay. Now, how do we know kung convergent ba itong nakuha natin sa sagot? Ano dapat yung condition? Kasi di ba meron tayong ratio test. Dapat ganito para maging convergent or ganito kapag divergent. So how do we determine kung kailan magiging convergent itong series na ito? Okay? Lagay natin dito. So yung naging sagot natin is, okay, may sinabi dito si John Mark. So nakuha natin na limit ng 1 over x
as n approaches infinity ay 1 over x. Tama si John Mark. Sinabi niya dapat less than 1. Do we agree on this sa inyo, everyone? Paki-thumbs up kung nag-agree kayo. Yes po. Dapat ba less than 1? Very good. Kasi yun talaga yung sinasabi sa ratio test. Kapag root test ba, ganun din ba? Less than 1 din ba dapat? Kasi sa root test, ganun din ako natin, di ba? Less than din mo dapat kapag root test. Tama ba? O hindi? Okay. So, dapat less than 1 din. So, parehas lang actually ng condition ang ratio test at root test. So, therefore, magiging convergent itong series na ito kapag yung nakuha nating limit ay less than 1. Okay. So, therefore, we have this expression. We have 1 over x must be less than 1. Tama? Kailan magiging less than 1 ang 1 over x? Or anong value ng x? Sige nga. Sinong sasagot? Madali na to. Ito na lang. Simple ano lang siya. Expression. If x is greater than 1. Okay, may sinabi dito si John Mark. Tama. Kasi kapag naging less than 1 ang x, magiging greater than 1 na. Kasi fraction na to, di ba? So 1/2 magiging 2. So 2 is not less than 1. So therefore, x should be, wait lang ha. Litan natin ang kulay. Less than 1. Pwede bang equal sa 1? Sumagot kasi si John Mark. John Mark, pwede ba siyang less than 1? Sino ba yung salita? Sorry, may nag-on ng audio. Sino yung gusto sumagot kanina? Si John Mark ba yun? Bakit hindi pwedeng 1? Hindi na po masasatisfy yung less than 1. Hindi masasatisfy yung less than 1. Pero tingnan mo ito ngayon. Kapag pinalitan natin ng 1 yung x, magiging siyang sum ng 1 raised to n as n approach, from 0 to infinity. Convergent ba ito o hindi? Sino sumot kanina? Si Maurice ba yan? O si Justin? Ako po, sir. Maurice. Okay, pinalitan ko lang yung sabi mo, no? Ito yung magiging series natin. Convergent ba ito o hindi? Sa unang tingin. Hindi po. Bakit hindi? Kasi po equal po siya sa 1. Pag inad mo lahat to, palaki ng palaki lang. Tama ba? Opo. Okay, very good. At saka kung titingnan mo, this is a geometric series. And alam natin na kapag greater than or equal to 1 yung r, given by this one, divergent na siya. Okay? So, very good. So, divergent yan. So, now, ibig sabihin, hindi kasama yung 1. Okay? So, saan siya convergent? Binigay natin yung itong condition na ito. In interval form or condition value, ano dapat? Gagamit kayo ng interval form. So, less than 1, saan equivalent to? Anong interval form? Di ba? Interval, ganyan. Or ganyan. Depende. Ganyan. So, anong sagot? Justin, in interval form, saan equal ang x less than 1? Paano natin siya susulat in interval form? Andiyan ka pa, Justin? Opo. Sige, paano siya in interval form? Yung Para lang x malaman less natin than 1, sir? Negative infinity 1 po. Negative infinity, tapos 1. 1. So ano dito?
Parenthesis o square bracket? Parenthesis po. Okay, kasi hindi kasama yung 1. Yes, sir. So, yan ang interval form. Okay? So, therefore, in this case, kapag binigyan ka ng interval ng, let's say, binigyan ka ng interval, halimbawa, less than or equal to 1, therefore, hindi siya uniformly convergent. Okay? Uniformly convergent siya kapag kasama yung endpoint. Nakita mo ba? Nakita nyo ba pala? Sorry. Okay? So, in advance lang natin yung example, no? Nilagyan ko na ng X bar kasi doon din naman tayo pupunta. We will try another example then later. So, may tinanong dito si John Mark, paano ba nalalaman kung convergent o divergent? Of course, you do convergence test. In our case, meron kasi tayong variable X. Now, we have to see kung kailan magiging convergent yun. And tama, ikaw nagsagot actually kanina na dapat less than 1. So, ngayon, aalamin mo ngayon kung kailan less than 1 yung X. Diba? Therefore, makukuha mo na ng convergent yan. May tanong pa, guys, dito sa particular example na ito? O wala na? Meron pa? Wala na po, sir. Okay, so erase ko muna. Okay, so let's try another example. Okay, kuha muna ka ng example dito. Doon naman tayo sa wala mo ng variable. Wait lang. Okay, wait lang. Maganda example. Okay, let's do this one. Given the series plus 1 over 2 factorial plus 1 over 3 factorial test for the convergence. Okay? Yan, wala tayong variable dito. So, Maurice, ano ang general form nito? Maurice. General form. Kasi nilagay ko siya as mga terms. So kailangan we know how to write this particular infinite series into general form. So ano siya in general form? Okay, may sinabi dito si John Mark. Tama, pero hintayin natin yung sagot ni Maurice. Request ko sana na paki-on ng audio pag sasagot tayo para mas madali nating may record. Okay lang ba John Mark? Hindi naman siguro sobrang ingay diyan sa inyo para lang mas ma-record natin and marinig din ng mga kaklase nyo. Sige, thank you John Mark. Mamaya tatanungin kita. Okay, Maurice, ano ang general form? Summation of. Okay, summation of. Again, ulitin ko yung diniscuss natin before. Hahanapan mo ng pattern. Tama ba? Abo. Okay, so
n is equal to 1 po. 1, okay? To infinity, okay, definitely, no? Tapos, ano ngayon yung a sub n? Essentially, a sub n yung hinahanap mo eh. Okay? So, ano ang a sub n? N over Ayan, nag-join na ulit si Denson. Anyway, n over ano? wait lang po. Wait, sige, ganito. Tuturuan ko kayo ng trick, no? Ang una niyong titingnan, ano yung mga nagbabago at ano yung hindi nagbabago dun sa expression. Okay? So, tanongin muna kita bago natin ituloy, no? Para mas madali. Wait, si Maurice ba yung sumasagot? Sorry. Maurice? Po. Okay. So, ano yung napapansin mo dito sa expression? Ano yung hindi nagbabago? Yung numerator po. Okay, numerator. Definitely. Ngayon, sa binigay mong sagot, tama ba ito? Kasi binigay mo agad n, di ba? Ngayon, pag naging n yan, habang nagbabago yung n, ano mangyayari sa numerator pag ganito yung binigay mo? Magbabago rin po. Magbabago. So, mali dapat. Mali ito, no? Tama? Okay. Okay. So, hindi nagbabago yung numerator. Ano dapat ilalagay ko? 1 po. 1. Okay, good. Tapos? N plus 1. Alin yung n plus 1? Saan ko ilalagay? Sa denominator po. Denominator? N plus 1, ganyan? Po. Tapos? Wait, factorial ito ha. So, ayan. Ngayon, titingnan mo, paano nagbabago naman yung nasa baba? Tama? Kasi tingnan mo kanina, alin yung hindi nagbabago. Tingnan natin sa baba, ano yung nagbabago. Po. Okay. So, tingnan mo yung una mong binigay. Binigyan mo ako ng n plus 1. So, tatry mo yung mga value. Kapag 1 yung n, magiging 2. Ito na agad yun. Na-dismiss mo agad yung unang term. Tama? Po. However, you have to take note that yung 1 can actually be expressed as 1 factorial. Po. Okay? So, ano dapat ang ilalagay ko sa denominator? Murahin ko na to. Ano dapat ang nasa denominator? So, pansinin mo ano yung mga nasa denominator. Paano sila nagbabago? Ano yung papare-parehas sa kanila? Yung ganun. Kaya mo yan, don't worry. Yung n nagbabago dito. Pansinin mo? Kasi ang nag-add ka ng mga terms ng n. Tama ba? So ngayon, nakita natin yung taas hindi nagbabago. So nilagay lang natin na 1. Tama yon. Ngayon, ano yung nagbabago sa baba? Paano sila nagbabago? Anong behavior? Anong pinagkaiba ng first term na nasa baba sa first term na nasa second term na nasa baba, third term na nasa baba? Anong pinagkaiba nila? Paano sila nagbabago? Nag-increase po ng 1. Okay, very good. Nag-increase ng 1. Tama? So ngayon, in terms of n, paano mo isusulat yon? Kasi tingnan mo, sa summation, nag-increase talaga yung index mo, di ba? So sa una, magiging 1 muna, yung sunod 2. So ano dapat ilalagay ko sa baba?
Kailangan mo mag-trial and error para makuha mo. Kasi kapag i-imaginein mo lang, mahirapan ka, promise. Try mo mag-trial and error. May papel ka ba? Ganun. O, ganito pag 1. Ganun lang. Kasi usually, nahihirapan tayo kapag yung i-imagine lang natin yung ano mangyayari. Mas maganda nakikita natin o sinusulat natin. Okay? Okay ka pa ba, Maurice? Kaya mo yan. Don't worry. Kaya mo yan. N factorial po ba? Okay. Okay. Yun yung tanong mo. Tinatanong mo ako, no? I-try mo magpalit ngayon ng mga n. Ano mangyayari? Sige nga. Yan. For n equals 1, anong expression ko? Sige. Say natin para tingnan natin kung tama yung sagot mo. 1/1 factorial po. Okay. Plus, kasi summation to. Kapag n equals 2, 1/2 factorial. next. Kapag n equals 3, 1/3. okay. So nakita mo, tama yung sagot mo. Okay? Kasi kung titingnan mo, baka pinapahirapan mo lang yung sarili mo eh. Titingnan mo kasi, yung n nagbabago. Huwag mo kakalimutan yun. Ang n kasi is an integer siya. So parang, nag-increase lang siya by 1. Okay? So kung nag-increase siya by 1, nakita mo naman yung nasa baba, nag-increase lang din by 1. Tama? And hindi ko na kailangan, kasi kanina, medyo close yung sagot mo na n plus 1 sa baba, no? Kaso hindi, kasi kapag ginawa mo yan, nagiging add lang yung nasa baba, add numbers. Opo. Okay? So hindi pwede. So kailangan, tingnan mo mabuti. So kung ganyan lang siya, and then nakita mo may factorial, therefore n factorial. And actually, nandito na yung sagot. Opo. Kanina pa nandyan. Okay? So actually, if you can write yung first few terms and you can write yung dulong term, ito na agad yung form ng series mo. Okay? Thank you, Maurice. Pero nakita mo, naka-arrive ka sa tamang sagot. Okay? Nalito lang po ako dun sa Tama. n equals 1 sa baba nung summation. Very good. Kaya trick yung may 1 plus something. Kasi, di ba, kung titingnan mo, parang, anong gagawin ko dito, i-1 to? Iisipin mo, yung 1, pwedeng ganyan. Tama? Opo. Okay. So, yun lang sasabihin ko sa inyo, guys. Believe in yourself. Parang huwag kayo masyadong, try nyo, huwag kayo mag-doubt. I mean, of course, okay lang naman mag-doubt. Pero, kapag tama yung naisip nyo, itinest nyo. Kaya nga sinasabi ko, try nyo magsulat, makita mo yung isa-isa. Tapos pagkita nyo valid yung ginawa nyo, tama na yun. Okay? So, thank you, Maurice. Okay. So, now, ito na yung general form. Now, let's test for the convergence. Okay. Convergence. Tanungin naman natin ngayon si John Mark. Okay, John Mark, paki-on ang audio. Test for convergence. Anong test ang gagamitin mo pag ganito? Ano bang pwede gamitin? Marami tayong test, di ba? So, kayo nang bahalang pumili. Comparison test po. Comparison, okay. Actually, karamihan ng mga bata gusto ng comparison test. Okay, saan mo i-compare? Ay, hindi po pala. Kasi wala. Hindi daw. Okay, hindi daw. Okay. So, anong gagamitin natin? Wait lang po. Sige, go. Makinig lang kayo, Justin and Maurice, ha? Pakinggan nyo mabuti para makita nyo kayo. Yes, Okay, go. sir. Sige, go John Mark. Anong test ang gagamitin?
Sorry. Ang hirap po pumili. Kasi pag, Ayun. pag comparison po, wala Mhm. naman po siyang wala pong compare. Wait, paano wala? Marami na tayo. Nakita mo ba yung material? Ang dami doon. May table tayo doon ng iba-ibang convergent o divergent eh. Yung sa table po. Di ba marami tayo doon? Opo, yung sa convergent series po, pwede po siyang i-compare doon. Okay, ulitin ko ha. Double-edged sword ang comparison. Kasi pag nagkamali ka ng napiling i-compare, uulitin mo. Nagigets mo? Opo. Okay, so sige. Magko-comparison test ka ba? Hindi ko kayo pinipigilan actually kung anong test yung gagamitin nyo. Bahala kayo doon. Ngayon, kailangan sure kayo sa gagamitin nyo. So, comparison test. Ayoko po ng lengthy solution. Gusto ko po. Okay. Medyo lengthy ang kasi, ang comparison, di ba? Opo. Okay. So, anong gagamitin mong test? Denzel, okay lang. Don't worry. Kasi alam naman natin na iba-iba yung speed ng connection. Pwede mo panoorin, okay? Pero hopefully maka-join ka pa rin sa discussion. Naririnig mo ba kami ng maayos? Malinaw ba yung audio? Okay, sige. Chat mo na lang yung sagot mo. Ay, hindi din. Okay. Anyway, sige, balik tayo kay John Mark. John Mark, anong test ang gagamitin natin? Suko ka na ba? Pwede ba ka magtanong sa iba? Mamaya ka na lang. Para may time pa tayo sa ibang question. Okay po, pass po ako. Pass muna daw si Denzel. Okay, so natanong ko na si Maurice. So Justin, ikaw ang ngayon. Tatanungin ko. Anong test ang gagamitin mo? Sir, pwede po ba siyang i-compare sa harmonic series? Okay, sige, i-compare natin sa harmonic. However, ano ba ang harmonic? Convergent o divergent? Divergent po. Divergent. Sige, try natin i-compare. Okay. Tuloy natin. Comparison. I-compare daw natin sa dito? Sa harmonic series. Compare with 1/n. Okay? So, let's check yung mga terms. Ang 1/n factorial, saka 1/n. If n is 1, saan equal ang 1/n factorial? 1. Tama? Ang Yes. harmonic, 1 din. Opo. If n is, sabihin nating, lakahin na natin, 4. Ay, sorry. Hindi ko pala dapat nilagay. 1. Kapag 4, saan equal ang 1/n factorial, guys? 24 po. 24 or 1/24? 1/24 po. Okay, good. Sa harmonic, 1/4 po. Okay. Kapag 5, hindi natin masyadong lalayuan. Masyado ng Of course, ang harmonic, 1/5. Saan equal ang 1/n factorial? 1/120. Oh, galing mag-factorial. Genius. Nagkakalyo ka ba o manual? Manual po. Oh, manual, magaling. Anyway, sorry, binibiro lang kita. Okay, dito muna tayo. Anong mapapansin niyo sa mga terms? Kasi i-compare natin term by term, di ba? Sabihin natin ito ay ano ba magandang? A sub n. Ito ay U sub n. Yung kinukumpara nating series. Okay? Go Justin. Anong mapapansin mo? Ano bang ginagawa natin sa comparison? Kinukumpare natin term by term, di ba? Yes, sir. So ano yung general observation mo? If you compare A sub n and U sub n. Sir, dun po sa may A sub n, habang papalaki po yung n is lumiliit po yung Okay, lumilit yung value. value, yes, sir. Tapos Ganun- dun po sa may U sub n, sir, habang
lumalaki po yung n is hindi po siya ganun kalaki compared po sa A sub n, sir. Baliktad. Mas maliit ang value ng A sub n Opo. kasi mas malaki yung Opo. denominator. Opo. Pero tama ka, you're talking about yung denominator eh. Yes, Pero yes, sir. you have to look at it as the whole term, hindi yung denominator lang. Opo. Okay. In general, anong relationship ng A sub n at U sub n? Kasi yun yung Sir. kailangan mo eh. Sir, yung relationship po nila is A sub n is less than U sub n. Opo. Tama? Laging ganun. So, yeah, anong ibig sabihin nito? Using comparison tests. Kasi comparison test pinili mo eh. Opo. Sir, sir, ibig pong sabihin if A sub n is less than U sub n is convergent po yung Convergent? series. Okay, lagyan ko dito ha. Opo. Okay. Okay, yun yung sagot ni Justin. Tanungin ko si Maurice. Maurice, tama ba ito? Base sa pagkakaintindi mo naman? Divergent po sa akin. Okay, divergent naman sa kanya. Okay, magkakaiba tayo ha. Paano kaya ito? Okay, ano ba sinasabi? Kapag nag-compare ka, ang ginamit ngayon ni Justin is a divergent series. Tama? Yes, sir. Balikan nyo, ano yung requirement kapag divergent series yung pinang-compare mo? Ano dapat yung condition? Ito na titignan mo actually. Titignan mo ano yung pinang-compare mo at ano yung general relationship ng mga terms. Okay, balikan mo doon Justin. Balikan mo yung comparison test tapos nag-compare ka sa divergent. Sir, ano po yung, pakiulit po yung question, sir. Kasi dapat alam nyo kung ano yung paano gamitin yung test na ginagamit nyo. Okay? Yes, sir. Ngayon, ang pinang-compare nyo is divergent. So, dapat ang check nyo condition ay kung dun sa divergent na pinang-compare nyo. Kasi sa comparison test, we have only two types. Una, kung convergent yung pinang-compare mo. Pangalawa, kung divergent yung pinang-compare mo. And then, ngayon, ang titingnan mo is yung relationship ng mga terms. Tama? Nagawa natin parehas yun. However, base sa sagot nyo, dalawang magkaiba. Aalamin natin ngayon kung ano yung tama. Okay? So, balikan nyo yung sa notes natin kung divergent ba. Okay? May sinabi dito si Denzel. Denzel, ang divergent. May sinabi siya, dapat daw, in this case, U sub n is dapat daw ay less than A sub n. Well, essentially, this is the same as this one. Ay, wait, baliktad. Oo. Wait lang. Ayun. Actually, nakuha ni John Mark yung sagot. Ano yung napansin nyo, di ba? Kapag divergent yung ginamit yung test, okay? And nakita nyo na laging mas malaki dapat. Actually, yung condition is this one should be greater than. Okay? Sa result natin kasi ay less than. Pero ang hinahanap natin, dapat greater than. Okay? So, ibig sabihin, wala ka din conclusion na pwedeng gamitin dito. Nasundan nyo ba, Justin, Maurice? Apo. Kasi nga,
ang nakuha mong result, hindi pwedeng kasi dapat mas malaki. Kasi ganito kung ang isang divergent, ito yung series na yun, no? Kung may series na mas malaki pa sa value niya, definitely divergent na rin yun. Nasusundan nyo ba? Yes, sir. Okay. Ngayon, ang nakita nating trend is paliit ng paliit. Tama? Opo. So, hindi pwede. So, mali. So, yun. Nakita nyo, kapag mali yung nagamit yung test, o mali yung pinang-compare nyo na series, sayang yung pagkakatest nyo. Pero at least nakita nyo na hindi tama yung ginamit ng test. Tama ba? Yes, Okay. sir. Kasi yung condition kanina na A sub n less than U sub n, this is okay if yung pinang-test mo ay convergent. Tama ba? Opo. Okay, good. So yan, natuto na tayo. Okay, so yan, at least may real world example tayo actual example tayo ngayon na gano'n. Okay. So ngayon, let's still continue with comparison tests. Okay? What if i-test ko siya with a known convergent series? Sabihin natin anong pinakamaganda ipang-compare dito? Summation ng 1 over n squared. Okay? So 1 over n squared, you can compare. This is known to be convergent. Kapag nag-ano kayo ng comparison test, dapat ilalagay nyo, compare with something, and ilalagay nyo kung convergent o divergent. Dapat ganun. Okay, let's try again. Ang ano natin? Ang a sub n natin is 1 over n squared. Compare natin siya sa mali, baligtad ako. Sorry guys. N factorial pala. So, compare natin siya sa 1 over n squared. Okay, for n equals 1, si Maurice naman. Go, Maurice. 1 over 1 factorial po. Okay, 1. Pag Over dito sa 1. kabila, 1 pa rin. Kapag Aba. n equals, sabihin natin 2. 1/2 po. 1/2. Itong kabila, 1/4. 1/4. Kapag sabihin natin 4. 1 over 24 po. Dito sa kabila, 1 over 16. 1 over 16. Okay. Okay, anong general trend ang mapapansin mo? Mas malaki po yung factorial. Mas malaki yung factorial. Yung sa apa. Okay. Wait, mas malaki? Okay, in this case, mas malaki siya, no? Pero pagdating dito sa baba, Apa. kasi ganun dapat Hindi mo, medyo nakakalito rin ng comparison. Sige, lakihan pa natin. N equals 5. 1 over 120. 1 over 120 yung kagaya kanina, no? Tapos sa kabila, ano na? 1 over 25. 25 lang. So, ano nangyayari? A sub n is, compare sa U sub n. Mas maliit po. Less than. Less than. Okay. So, therefore, anong conclusion natin? Divergent po. Divergent? Bakit divergent? Mas maliit yung mga values nito. Tanda mo. Ay, opo. Ano? Convergent po. Convergent. Okay. Kasi ganito yung logic niyan kapag mayroon ako mga series na pinag-add ko at convergent yun, tapos may series ako na definitely napakita ko na laging mas maliit yung mga term niya kumpara doon sa isang series na alam kong convergent, for sure, convergent din siya. Nagets nyo ba? Opo. Kaya kailangan natin mag-test ng iba-ibang value ng n. Kasi tinan mo, pag nagtumigil ka lang dito sa 2, makaisipin mo agad, laging mas maliit itong U sub n, di ba? Pero hindi, kailangan mo mag-test pa ng ibang value. Medyo matrabaho siyang gawin. Pero mas sure siya actually. Kasi as long as tama yung pinag-compare mo, yun lang naman yan. So convergent. So nakita niyo yung sagot? Okay? Tama ba? Maurice? Opo. Okay, convergent siya. So nakita nyo? Kaya actually,
gusto ko mag ganitong consultation. So nakikita nyo, I hope mas may natututunan kayo. Of course, definitely may natututunan pa rin naman kayo pag binasa nyo. Kaya nga tatlo yung support eh. Una, babasahin yung module, aralin nyo. Pangalawa, nandun yung lecture kung paano ko dinidiscuss. And then pangatlo ito. Okay? Now, bibigyan ko kayo ng mas madaling solution. Actually, ayokong maggumamit madalas ng comparison test. Kasi medyo mas, maraming susulat. What if gumamit ako ng ratio test? Makikita niyo kung gaano kadali. So, sino ba nandito? John Mark, balik tayo sa'yo. Kapag ratio test, anong gagawin ko? Mag-a-add po ng 1 sa n. Magiging Okay, pero sabihin mo sa akin, limit ng n, ito, a sorry. limit of General form muna tayo. n plus 1, General a form. of, Ganyan. yes, tapos over a sub n. Okay, tapos Tapos approaches to infinity po yung n. yung n. Okay, good. Okay, ganyan lagi kayo magsimula ha para hindi tayo maano. Next, anong lalagay natin? Ano ngayon? John Mark? Limit of 1 over n plus 1 factorial over 1 plus 1 factorial over 1 over n factorial approaches Okay. to infinity po. Okay? As Next, an approach. anong kasunod? Sunod po ay pwede pong mag-subtract ng isa doon sa n plus 1, magiging 1 over n plus 1 times n factorial all over 1 over n factorial. Tapos makakancel po yung factorial, magiging n plus 1 na lang po. Makakancel to, sorry, may limit dapat dito ha. Ako, may limit po dyan. Huwag niyo makakalimutan yung limit. Usually nakakalimutan ko rin eh. So magiging siyang limit na lang ng n plus 1. Tama ba? Or 1 over n plus 1? 1 over n plus 1 po. Okay, 1 over plus 1. So medyo tricky kasi pag may fraction ganyan eh. Okay? So ngayon, ano ang limit ngayon? Ano ang limit ng 1 over n plus 1 as n approaches infinity? 1 po. 1? Ito? Sure ka? Palitan mo na infinity to, ano mangyayari? Ano po? 0. 0. Lalaki kasi Kasi ng lalaki. lumiliit po. Okay, Lumiliit. base. Oo, tama yun. Tama yun. So based sa condition ng ratio test, anong sagot natin? Yung series po na 1 over n factorial ay ano po? Convergent. Bakit convergent? Tingnan mo na. Kasi ano po? Since yung series ay less than 1, pag greater Yung than limit 1, nung series. Ay. Pag greater than 1 naman po ay divergent. Convergent. Divergent, sorry. So ganito lang gagawin mo. Less than 0, ilalagay mo is less than 1. Okay? Nakita nyo ba to? So dahil less than 1 ang 0, therefore, convergent. Wait. Ipawis na yung screen. Sorry. Convergent. Okay ba? Ano, John Mark? Opo. Okay. So tanongin natin ngayon si Justin at si Maurice. Ano mas madaling gamitin? Ratio test po. Okay. Pero, tama din naman yung conversion. Yung comparison test. However, tama siya kung tama yung test. Okay? So again, binigyan ko kayo ng trick. Kapag may mga factorial na ganyan, definitely madaling mag-ratio test. Kasi alam mo magka-cancel ka eh. Di ba? Kapag naman may powers of n, usually either ratio or root test. Nasusundan nyo? Apo, sir. Okay, very good guys. Okay, so may tanong pa? Baka may tanong pa kayong iba bukod dito sa mga ganito.
May tanong pa kayo, guys? Para malinaw. Sir, sa Sir, mga ako po tungkol po sa... Oh, wait. Sino mauna? Sino Ay. nauna? siya na lang po. Justin muna? O, Sir, tungkol po sa may problem set. okay? Wala pa naman tayong problem set, ah. I Kung mean, bibigyan sir, ako mamaya. Ano? opo. Sir, meron po ba dun na parang item po na may specific or naka-indicate po yung test na gagawin namin, sir? Or Okay. lahat po is kami po yung bahala po sa may test? Hindi ako mag-specify ko anong test. Kasi, actually, mas madali sa akin kapag sasabihin ko yung test, di ba? Kasi may Opo. general form. Pero no. I don't do that. Kasi alam nating may iba-ibang way to get the answer. Okay? So, hindi ko Opo. ilalagay. However, I will only allow once na gamitin ng comparison test. Okay, halimbawa, Sige po. 5 problems. Sa 5 yon, isa lang beses nyo dapat gamitin ng comparison. Kasi pag puro comparison yung gagamitin nyo, nawalan tayo ng purpose na gamitin nyo naman yung ibang test para mas ma-practice kayo, di ba? Opo. Actually, may mga madiskarte kasi na pwede nilang gamitin yung comparison eh. However, wag naman sanang lahat comparison. Okay? So, hindi ko ilalagay. Pero ino-note ko na at least mga 1 or 2, depende sa number of total items na gagamitin nyo yan. Okay lang ba yan? Opo. Ayoko sir. rin saka ito, ayoko rin mag-indicate ng test kasi definitely alam nyo na gagamitin nyo. Diba? Yes, sir. Oo, madaya naman yun. So, maganda kayong mag-isip kung anong gagamitin. Mas masasanay kayo. Okay, so yun yung tanong ni Justin. Kay Maurice, may sinasabi kanya si Maurice. Thank you po, sir. Yun din po yung itatanong ko. Yun din ba? Okay. Si Denzel, nag-unmute siya kanina. May tatanong ka? Denzel? Okay, wala ata. Anyway, may tanong pa kayo, guys? O baka may tanong pa kayo, pwede natin gamitan ng example. Ngayong gabi ko ibibigay. Tapos 1 week din ang submission. So, halimbawa, bigay ko ngayon ang submission ay next week Friday midnight. Bago mag-midnight pala, sorry. Kaya nga nalulungkot din ako kasi kukunti lang uma-attend. Pero nasa sa inyo yun, hindi ko naman pino-force kasi lahat na umattend kasi nga binigay ko naman yung mga material. However, may advantage na magganito kayo kasi kagaya niyan, di ba? Siguro ako i-assume ko na naintindihan nyo. Pero syempre, alam naman natin na hindi lahat pare-parehas tayo ng comprehension, di ba? So let's say kahit binasa nyo muna or napanood nyo na, nahihirapan pa rin kayo. So magandang may ganito pa rin. Nagagets nyo ba? Yes, sir. Okay. So ngayon, may tanong pa kayo o mag-example pa tayo? Ano po? Hindi naman po sobrang hirap talaga ng topics. Parang medyo na-intimidate lang po kami kasi ngayon po na-introduce sa amin. Oo, actually ganun naman talaga. Which is common naman kasi bago lang din naman kayo dito eh. 'Di ba sa ganitong mga topic. So okay lang 'yon. Nakaka-intimidate talaga siya, pero ito bibigyan ko kayo ng tip. Basahin niyo mabuti yung material, panoorin niyo yung lecture video. Ngayon, kung hindi pa enough 'yon, marami kayong pwedeng hanapin sa YouTube or even kahit sa mga website din, maraming resources. Kasi minsan mga bata nagre-rely lang kung ano yung binigay ng prof. Okay lang naman 'yon, pero syempre maganda pa rin mag-expand tayo. Kasi may iba-ibang may iba-ibang way tayong mag-discuss eh. Baka pala hindi enough yung kung paano kayo discuss sa inyo, 'di ba? Which is naiintindihan ko naman yung ganun. So maging flexible tayo sa sa mga iba-ibang resources. In that way, mas matututo kayo. 'Di ba? May mga bagay kayo na inaaral nyo kayo lang, 'di ba? Tapos Google nyo lang. Parang ganun lang din 'yun. So hindi kayo maintindihan, Google nyo. Actually, most of the things na natutunan ko mula undergrad hanggang grad school, yung iba ginugoogle ko din talaga kahit ako lang mag-isa. 'Di ba? So mas hindi naman mas, pero may nadadagdag na information sa akin na natututunan ko. Okay? Nagagets niyo ba? Opo, sir. Okay, very good. So, sa lahat ng topic na binigay ko, actually, ang nakakalito yung series of functions kasi you have to check
yung uniform convergence and absolute convergence. Tama? Nabasa niyo na ba ito? Guys? Hello? Diyan pa ba kayo? Nabasa po. Okay. So yung binigay ko kanina actually is just test for uniform convergence. So yung absolute convergence is another thing then. You have to take the absolute value. So nandun lang din 'yon. Okay? May question ba kayo o magbigay tayo ng example? Mag-discuss tayo pala ng example. Hello? Example daw? Okay, let's see. Okay, may tinatanong dito si Denzel. Parehas lang po ba yung absolute at conditional? No. Pagka kinuha mo kasi, di ba, ang absolute convergence, you have to take, okay, sorry. Ano ba yan? Akala ko yun yung tanong mo. Magkaiba. Uniform convergence, again, you have to check yung interval. Okay? This relies on the interval given by, let's say, A and B, A to B, including A and B. Ang absolute convergence, you have to check yung limit kung ano mang test gagamitin mo ng absolute value nung, let's say, A sub n. Ano ba maganda? Absolute value, hindi pala pwede A sub n. Lagyan natin test, kung ano mang test dito. Tapos titignan mo kung magko-converge. Okay? Ngayon, kapag yung absolute value niya ay nag-converge, pero yung hindi absolute value ay hindi, conditional. So, isiningit ko lang yung binanggit mo kanina. So, conditionally convergent. Meaning, may mga series na nagko-converge kapag absolute value niya at mayroong hindi. Okay? Ang best example nun is alternating harmonic series. Okay? So, lagay na natin dito yung example din na nasa material natin. So if we have an infinite series, let's say -1 raised to n minus 1. Okay? This is the alternating harmonic series. Gagawin natin 1 pala, sorry. Okay, Justin. Term by term. Anong first term? For n equals 1. Ito yung series. Sir? Ito yung series. Ano ang first term? 1 po. Okay, 1. Denzel, ano ang second term? Pwede mong i-chat. -1/2. Oh, sorry. Mamaya pala. Hindi pala sure. Maurice, ano ang third term? 1/3 po. Plus or minus? Plus po. Okay. John Mark, ano ang fourth term? -1/4 po. Okay. And then so on. So, alternating harmonic series. Okay? So, nabasa niyo ba example na ito? Hindi. Sa module po. Ay, sa ano po? Sa material.
Pinaghiwalay po yung even saka odd. Okay. So, tapos ano siya? Convergent o divergent? Convergent ba siya o divergent? Yan lang yung question. Convergent po. Convergent. Okay? Now, kapag tinanong kayo, check for absolute convergence. Okay? What you have to do, mali, sorry. Yes. Is to check yung absolute value niya. Tama? So what you have to do is take the absolute value of this whole series. 1 over n. Okay? Kapag ginawa mo yung absolute value ng buo, pwede mong ilabas yung summation. Magiging absolute value na lang siya ng yung buong term. And magiging ano, saan equal ito? Maurice. Saan equal? 0 po. Ay, bakit 0? Nag-absolute value wala. Ano bang ginagawa natin sa absolute value? Bakit 0? Sige nga. Guess lang po. Ano? Ay, sorry. Ano ba yan? 1 Okay. po, sir. 1 po ba? Bakit 1? Bakit 1? Wait, ano bang ginagawa natin sa absolute value? Question. Yan yung question ko sa'yo. Hindi pala yung ano. Magiging positive po. Okay, magiging positive. So, ano na ilalagay ko? 1 raised to 1 raised to? n minus 1 Tapos? times 1 over n. Okay. However, anong mapapansin mo dito sa term na to? This is 1 raised to any value na i-raise mo sa 1 na, discrete values. Anong mabibigay sa'yo na value? Halimbawa, 1 raised to 2, 1 raised to 3, ano ibibigay niya sa'yo? 1 pa rin po. 1 pa rin. So, pwede mo na tanggalin yan. Okay? So, essentially, ang absolute value ng series mo is just 1 over n, which is the, anong series to? Maurice? Hello? Anong series itong nakuha natin? Harmonic. And ano ba itong series na to? Convergent o divergent? Divergent po. Divergent. Okay? So nakita nyo, yung series itself is convergent. Yung alternating series na harmonic. Tama? Now, if we take the absolute value of that, nakita natin, divergent. So ito yung papasok na conditionally convergent. Gets? Guys? Apo. Okay. Now, in this case, okay lang na i-argue nyo dahil doon kasi alam na natin na ang harmonic ay divergent. However, in some cases na hindi nyo alam kung convergent ba o hindi yung lumabas dito,
you have to do tests. Na susundan nyo ba? Yes, sir. Ganun ha. So halimbawa, binigyan ko kayo ng series. Test for absolute convergence. Usually, ang tinitest mo is mga alternating eh. Pero pwede rin namang hindi. So halimbawa, negative 1 raised to n from n equals 1 to infinity ng 1 over n factorial. Okay, kunwari hindi pa natin na-test to. Okay? So ako na yung gagawin, aalamin nyo muna kung convergent itong series na ito. Tama? So anong gagawin nating test? Anong gagamitin nating test pala? Sorry. Justin. Tapos lang natin example na to and then we can end or baka may question pa sa dulo. Justin, anong gagamitin nating test? Wait lang po, sir. Nakalimutan nyo na agad yung diniscuss natin kanina? Nakalimutan nyo na ata agad. Si John Mark, nakita niya. Ano po? Nakalimutan nyo na ata yung diniscuss natin kanina. Anong test gagamitin natin? Okay. Maurice, sige, mamaya kita tanungin, Justin. Ratio test. So, okay, kung ratio test gagamitin, ano isusulat ko? Sige nga, Maurice. A limit of a sub n plus 1 over a sub n as n approaches infinity. Okay, next. Anong kasunod? 1 over n plus 1 factorial all over 1 over n factorial. May kulang dito. Anong hindi mo napansin? Yung negative. Okay. May negative 1 ka pa. So, anong gagawin ko? May n lang to. Ang sinabi kasi ng a sub n plus 1, lahat ng n, i-aadan mo. Okay? Wala ka dapat i-miss na term. So, anong gagawin ko ngayon, Maurice? Hello? Wait. Sirit na, sir. Sirit na. Okay, John Mark, pakisabi. Anong gagawin? I-raise din po sa n plus 1 yung negative 1 po. Okay. Negative 1 raised to n plus 1. Tapos sa baba, Maka-cancel po yung n. mamaya muna na yan. Lalagay muna natin original. Okay? So now, okay, tuloy natin kay Maurice. Maurice, anong gagawin ko na ngayon? Hello? Nandiyan ka pa? Tuloy lang natin. Yan. Nakalimutan mo lang to actually. Wait po. Magiging n plus 1 factorial times n factorial. Oh, okay. Tama yan. Pero wag mo kalimutan mo, isabay mo na rin tong term na ito. Wag mo kalimutan yan. Negative 1 time I raised to n plus 1 times n plus 1 factorial. Hindi. I mean, ito rin yun eh. Anong gagawin mo? Marayin ko muna. Ayan, nasulat ko na yung sinabi mo. Anong kasunod ko isusulat? N plus 1 factorial po. N plus 1 factorial o 1 over? 1 over. Okay, tama. 1 factorial, ganyan. Apo.
Okay, ito rin yun eh. Yung sinasabi ko, ito rin yun. Pero ikaw bahala. Sige, anong kasunod? Ay. N factorial po pala. Okay. Itinaas mo na. Apo. Okay, sige. Okay lang. Kanya-kanya tayo ng method. Okay lang yan. So, n factorial na daw. N factorial. Tapos, anong susunod? Sa baba po yung N plus 1. Real. Apo. Okay, ano pang kulang? Yung negative 1 raised to N po. Okay, good. So, anong kasunod? Kaya mo yan. Don't worry. Hinga malalim. Kaya mo yan. Go. O, di ba? Paano kung exam na to? Yari na tayo dyan. So, at least maganda. May natatest kayo example. So, go. Anong gagawin? Um, Ano ba yung goal muna? Ano yung gusto mong mangyari muna? Kapag usually may nakikita kang ganitong mga terms. Ano yung gusto mong mangyari? Kasi kukunin mo yung limit eh. Di ba? All you have to do is to simplify. So now, these are just simple algebraic tawag dito, terms. Okay. So anong gagawin natin? Pansinin mo muna ito muna, exponents. Pangalawa, pansinin mo yung factorial. Ano bang ginagawa sa factorial? Okay? So anong gagawin mo ngayon, Maurice? magka-cancel po. Bago mag-cancel, i-express mo muna. Ganun dapat, step by step. Sulat ko ha, limit. So ano yun? Sabi mo may magka-cancel, tama? Pero bago mag-cancel, ano muna isusulat ko? Mhm. Kaya mo yan, okay? Don't worry, kaya mo yan. Hingi tayo ng tulong. Justin, may itutulong ka ba? Ano yung gagawin natin? Sir, yung sa numerator po, ang isusulat ko is negative sabihin 1 raised to Negative 1. n Okay. times negative 1 po. Okay. Tapos? Tapos n factorial po. Tapos dun po sa denominator, sir, negative 1 raised to n. Okay. Tapos yung n plus 1 factorial po, isusulat po natin siya as n plus 1 times n factorial, sir. Okay. Okay, balik tayo kay Maurice. Maurice, nandiyan ka pa? Apo. Okay, nakita mo na yung ginawa ni Justin? Apo. Okay. Kasi ganito lang yan. Huwag mong pa-komplikaduhin. Usually kasi nag-overthink tayo, di ba? So ang gagawin mo, ang goal mo, dapat may makakancel dito. Laging ganun. Okay? Okay ba yan? Apo. Okay, so ngayon, ang una natin mapapansin is yung negative 1, naka-raise siya sa n plus 1. And babalik tayo sa rule ng exponent, pwede natin paghiwalayin yon, which is ginawa ni Justin. We have yung negative 1 raised to n plus 1, pwede natin isulat as negative 1 raised to n times negative 1. Tama ba yun, Maurice? Apo.
Okay, very good. So tama yan, no? Ngayon, yung nasa baba, meron ka ng negative n raised to, negative 1 raised to n. Therefore, pwede nating i-cancel ito. Okay? Ngayon, yung n factorial, actually, ang definition ng factorial, alam na naman natin, di ba? Usually, kapag nakakita tayo ng mga, halimbawa, n plus 1, factorial, nalilito tayo agad. Huwag kayong malito. Kung gusto nyo hindi malito, palitan mo to. Halimbawa, ginawa mo capital N. So, magiging n factorial lang yan, di ba? Ang definition ng n factorial is n minus 1 times n minus 2, etc. Pero syempre, kapag binawasan mo lang ng isa, you can just write it as n minus 1 times n tawag dito? Factorial. Oh, wait, mali ako. N minus 1 times n. Wait. N minus 2. Factorial. Tuloy-tuloy lang yan. Tama ba ito? Maurice? Apo. Okay. So now, balik mo lang yung n. So magiging n. Wait. Pag minus 1, magiging n factorial eh. Balita data ako. Ano, tama. Susulat ko ng, ano ba yan? Sorry. Mas pinakomplikado ko pa pala. Sorry guys. Gawin na lang natin ganito. Babawasan mo lang lagi ng isa, and then mo multiply mo ng kasunod. So ang n factorial, n plus 1 factorial is n plus 1 times n factorial. Nasundan mo ba ito, Maurice? Apo. Okay, very good. So now, you can see, makakancel din ito. Okay? Anong matitira ngayon? Nagiging limit ng? Negative 1 Negative 1? over n plus 1 factorial. Wala nang factorial kasi nandito yung factorial eh. Apo. Oo. Ganito, kapag may factorial, laging iisipin mo dapat makakancel yung factorial na yan. Laging ganun, okay? So, anong sagot sa limit niyan? Limit ng negative 1 over n plus 1 as n approaches infinity. Saan equal? Maurice. Hello, nandiyan ka pa ba? Apo. Saan equal yung limit? Papalitan mo lang yung n ng infinity. Negative 1 po. Negative 1 over n plus 1 as n approaches infinity. Negative 1 na sagot? Papalitan mo lang ito na infinity. Ano mangyayari? Kapag pinalitan ko ng infinity yung n, ano mangyayari sa denominator? Maurice. Or kahit hindi infinity, like sobrang laking value. Kasi limit naman siya. Ano mangyayari? Palaki po ng palaki. Palaki ng palaki ang denominator. Tama? Apo. Okay, fraction ito, no? So ano mangyayari doon sa fraction kapag palaki ng palaki ang denominator? Unang paliit yung value. So anong limit niya? 0 po. 0. Very good. Okay, nakita mo na? So ganoon lang. Kapag nakakalimutan nyo, babalik kayo sa basic. Diba? So yan. So 0. Therefore, 0 is less than 1. So anong conclusion natin? Convergent po. Convergent. Okay? So yan. Ngayon, we have to take for absolute convergence. So itetest natin yung limit ng absolute value. Tama? So next, check natin yung limit ng absolute value ng a sub n plus 1 over a sub n as n approaches infinity. Okay? So kukunin lang natin absolute value. We will have limit. Ito actually yung nasolve natin kanina. Kung baka nakalimutan nyo, nasagutan natin ito kanina. Magiging lang siyang, babalik ka lang sa original na 1 over n factorial. Tama ba? Ay, sorry. 1 over n plus 1 factorial over 1 over n factorial. Tama ba ito? John Mark?
Yes po. Okay, using the same method, mawawala lang actually yung ito, no? Itong parte na ito. Magiging limit ng 1 over n plus 1 as n approaches infinity. And this is just 0, which is less than 1. So ano conclusion natin dito? Denzel. Nandiyan ka pa ba, Denzel, kung nakikinig ka? Anong conclusion natin dito? Convergent o divergent? Hindi ata ako narinig yung Denzel. Justin. Convergent po. Hello Convergent. po. Okay. So therefore, anong conclusion natin? Convergent to, convergent din to. Anong conclusion natin? Ito Sir, lang, ito yung, lang. Sige. sir, ibig pong sabihin is Ano? absolutely convergent po. Very good. Absolutely convergent. Yun lang yung sagot. Okay? Nagets na kung paano ginagamit yung absolute convergence? Yes, sir. Okay. Kapag yung, halimbawa, tawag dito, kapag yung nakuha yung sagot dito ay convergent, dito ay divergent, hindi siya absolutely convergent. Conditional convergent lang siya. Ngayon, if divergent yung nakuha nyo dito dito sa may unang value niya, tapos pag may absolute value, naging convergent, conditional pa rin yun. Okay? Ngayon, kung divergent na at divergent pa yung nakuha mo, definitely divergent. I think you can even say absolutely divergent. Pwede naman siguro, pero divergent na lang. Nagets niyo? Yes, sir. Okay. Sir, may ganyan po ba sa Saan? Probset, sir? Ipoprove po namin kung absolutely, or itetest po namin siya kung absolutely convergent. And Okay. Ang probset natin, tama. Ang probset natin is everything hanggang 1.7. So, definitely, may kasama yan. Okay? Okay po, sir. Thank you po. So, kaya nga binanggit ko sa inyo na kada chapter may isang probset, may isang exam. Ganun lang naman. So, usually, ang ginagawa ko, yung probset is essentially preparation for exam. So, technically, parang similar yung mga tanong doon. So, parang siya, yung skill kasi dapat yung matitrain sa inyo, hindi yung kung ano yung particular problem. Okay? So, expect na simula sa infinite series hanggang test for convergence ng mga yon hanggang sa series of function, kasama sa probset. Okay ba yun? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So, ayun, sakto naman yung oras natin, no? Medyo at least naging productive tayo. Thank you din sa pakikinig sa discussion. May natutunan ba kayo? Marami din po. Okay. Very good. So, syempre hindi kayo pwede sumagot ng wala, no? Wala lang kayo choice sumagot. Wala nga sabihin nyo, wala po sir. Mahirap naman yan. Anyway, joke lang. Tawag dito. So yun, ganun lang yung mga ways kung paano mag-solve, no? Yung ibang way kung paano i-test, like halimbawa yung uniform convergence, medyo isang beses lang natin na-discuss eh. Pero ganito, pag nalilito pa kayo, I'll give you until next Wednesday to consult for everything. Kasi ang deadline ng probset nyo ay Friday eh. Diba? Kasi hindi na kayo pwede mag-consult. Hindi, wait, pwede pa ba? Pwede naman unless, except na yung tanong nyo ay mismong tanong sa probset eh. Or similar doon. So hindi ko sasagutin yan. Patas lang ba yan? Yes, Apo. sir. Okay, so pwede pa rin kayo mag-consult naman every Wednesday, Friday. Don't worry about that. Para naman makatulong din sa inyo. So sabihin nyo rin sa mga kaklase nyo. So ayun, i-upload ko na lang itong recording nito. Medyo mahaba, no? Pero tawag dito? Pero yun nga, pwede naman yung i-pass forward sa YouTube. So ano yung sinasabi dito ni nako, Denzel, nahina ata sa internet. Pero nakita niyo naman yung board kanina, 'di ba? Justin, Maurice, then John. Apo. Sir. Hindi daw niya nakikita eh, so baka sa connection
So yun, kaya nga din nag-upload ako para usually naman kasi hindi naman ganun kalaki yung hinihinging data ng sa YouTube, di ba? So pwede pa rin yung mapanood. So ayun, thank you guys. So salamat sa pag-consult and I hope to see you next time again. So yun lang and have a nice day. Ingat kayo and stay safe. Okay? Thank you, sir. Thank you Ingat po. po. Ano man. Bye-bye guys. Bye, Upload ko to. sir. Hintayin ko lang yung recording saka ko i-upload. So hintayin nyo lang. Sige, Sige bye-bye. po. Ingat. Ingat po, sir.